review sa ating inaral last week. Saan tayo nag-end? Saan? The marshmallow test. Delayed gratification. Dito tayo nag-end. And according to study and experiment, lumipas na ang higit 30 taon, 50 years higit, after the experiment. At na-discover nitong mga psychologists, psychiatrists, at mga nag-experiment nito na yung marunong mag-antay ay nagtatagumpay. At ang mga nagmamadali, ayan, tingnan mo yung katabi mo. Asan ka dun? Kung ikaw na sa season 4, 5, asan ka dumaan? Pero kung ikaw na sa season 2, saan mo gustong dumaan? Sa nagmamadali, na nagkakamali, na, jowa na, ngayon na, gusto ko ngayon. O mag-aantay ka dahil lahat ng bagay na nasa tamang panahon, maganda. Lahat ng bagay na nasa tamang panahon, maganda. Pag mali sa timing, wala sa tamang panahon, pangit na, magulo pa. Sa mga youth, alin ang gusto nyo? Nakakapag-antay at nagtatagumpay o magmadali para magkamali? It's up to you. Tinuro dito yan. Pag namili pa rin kayo ng mali, balang araw, magsisisi kayo, hindi nyo masisisi ang church na to. Ewan ko lang kung yung magulang nyo, masisisi nyo, bahala kayo. Iba yung patakaran nyo sa bahay, iba yung patakaran dito. Kasi ito ay pangalawa nating tahanan. Kung ano yung kakulangan sa pisikal na tahanan nyo, pisikal na pamilya, pinupunuan sa spiritual na tahanan at spiritual na pamilya. Kaya nga tayo may church, kaya nga may Christian, dahil yung kulang, yung mali, dito inaayos. Ngayon, kung ipipilit natin yung sistemang bulok natin sa tahanan at hindi tayo susunod sa Biblia na iniimplementa dito sa church na to, sa tahanang itong spiritual, then you are hopeless. Wala tayong magagawa na sa'yo. Kung pati doktor ayaw mong paniwalaan na ito yung gamot sa sakit mo, saan ka dadamputin? The church is not a junk shop. The church is a repair shop. Mire-repair ka dito, inaayos ka dito, tinatabas ka dito, pinapakita ang mali mo para umayos ka. Pag ayaw mong umayos, junk shop ang baksak mo dahil hindi ka na maayos. Ng Huwebes, habang pinalinis ko, 2 washing machine namin na nakatambak sa grahe, wala nang gustong umayos, junk shop. Junk shop. Kahit magpalipat-lipat ka pa ng church, kung ayaw mo umayos, bagsak mo, junk shop. Hindi ka na ma-repair. Matigas ulo mo eh. Pero pag willing kang ma-repair, Johia is a place for you. This is the place for you. Sabihin mo sa katabi mo, ito lugar mo. Pag willing ka, aayos ka dito. Okay? So, sino makakapag-antay? Taas ang kamay. Okay. Antay-antay lang. Okay? Dahil pag nagmadali, nagkakamali. Singit ko lang, bago tayo pumunta sa continuation ng topic na to. Nabanggit ko last Sunday, yung mga nag-abroad, yung mga magulang, yung mga asawa, single parents, ganyan. Siguro sa susunod na mga topic, bibigyan ko ng more emphasis, pero isingit ko lang, bakit po may ninong at ninang ang mga binibinyagan ng mga bata, lalo na anong dati nating paniniwala? Para pangalawang magulang. At pag kinasal, di ba, kumuha tayo ng ninong at ninang? Bakit tayo kumukuha? Siyempre, para may pambayad doon sa venue. Ganun kami noon by faith. Pero hindi, di ba? Supposed to be para ninong at ninang para maging pangalawang magulang. Pero sa totoo lang ha, hindi ko alam kung alam niyo yun. Kasi kung kukuha kayo ng pangalawang magulang, sinong pangalawang magulang ang dapat niyong kunin? Ha?
Yung may karanasan na tama o may karanasan na mali na may share sa iyo? Dapat yung may karanasan na tama, hindi yung may tama. Di ba? Kasi, papayuhan ka niya, anak, dinaanan din namin yan, ganyan-ganyan yung buhay namin, pero ito yung ginawa namin. Pero kung wala experience na tama, ano sasabihin sa'yo? Ay, bahala ka dyan. Hiwalayin mo. Di ba? Alam mo, kung alam lang ng mga Pilipino yan, ng tao na kaya ka kukuha ng ninong at ninang, pangalawang magulang mo, na igagalang mo, irerespeto mo, susundin mo, kung wala yung pisikal na magulang mo, sila ang magpapayo at susunod ka. Singit ko lang ngayon. Lalo na yung mga nasa abroad, yung mga magulang. Wala yung tatay, wala yung nanay, kailangan nyo ng second parents. Kung hindi makuha sa ninong at ninang ito, kailangan natin ng pangalawang magulang. Kahit buo, tatay, nanay, nandiyan dyan, kailangan pa rin ng pangalawang magulang. Tinuturo ito sa librong The Wild Things. Naka-Hector yata yung libro kong yun. Kung kayo, anak nyo, mga lalaki, bumili kayo ng libro na yun, The Wild Things, The Adventure ng mga anak na lalaki into maturity. So, tinuturo din doon at sa maraming mga parenting seminar na kailangan na mayroong pangalawang magulang ang anak nyo. Okay? Pangalawang tatay, pangalawang nanay. Kaya nga kami dito sa church, bilang pastor nyo, nagsisilbi din kaming magulang nyo. Kung ano yung malasakit nyo sa mga anak nyo, yun din malasakit namin sa anak nyo. Hindi nga lang namin yan nababantayan araw-araw kasi kayo yung kasama niyan sa bahay, pero yung malasakit niyan, ganun din. Yung mga youth, bakit ako nanggagalaiti na sermonan sila? Mahal namin tong mga youth na to, concerned kami. Diba? Kung wala kaming pakialam sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero may malasakit kami. Pangalawang magulang din kami. Ngayon, every family na may mga anak dito, yung mga anak nyo na minsan hindi na nakikinig sa inyo, pag may pangalawang magulang yan, na ang sasabihin ng pangalawang magulang, either ninong nila, tito nila, tita nila, yung sinabi nyo at sinabi ng tito o tita, parehas, nako-confirm ngayon na tama kayo bilang magulang. Pero kung kayo lang ang lagi nagsisermon, iisipin ng mga anak nyo, sermon ka ng sermon kasi magulang kita . Yung hindi magulang na nagsisermon, kagaya ni pastor. Di ba? So pag nag-confirm yung sinabi ko at sinabi nyo, o sinabi ng tito o tita, o nung kaibigan ng family nyo, ma-realize nito mga bata, mukhang ang tama si tatay, mukhang ang tama si nanay, kasi parehas yung sinasabi nila . So I suggest, humanap kayo ng pangalawang magulang ng mga anak nyo na igagalang nila, rerespetuhin nila, pakikinggan nila at susundin nila. Okay? Lalo na yung mga nag-a-abroad, yung mga magulang. They need a manhood, womanhood, kailangan nila ng father image, mother image. Dahil pag hindi yan na ibigay, kulang ang paglaki ng batang yan. Okay? Either maging tomboy o bakla. Kaya kailangan yan. Okay? So let's move on. Let's pray sa ating continuation today. Salamat Lord sa topic na ito. Nawa patuloy kaming magabayan. Matutunan namin ito at ma-apply namin sa mga nakalagpas na sa season. Lord, hindi pa huli ang lahat. Kaya mo pa rin gumawa ng himala na makahabol kami. Maitama namin yung mali at hayaan mo, Panginoon, na magawa namin lahat ng pinagagawa mo nang sa ganon, bawat season ng buhay namin, ng aming mga anak, naaayon sa plano mo, naaayon sa tamang proseso, at nang sa ganon, masasabi nga, you make all things beautiful in your time. Bless mo po ito at hayaan mo, lukuban mo kami ng presensya mo, palibutan mo kami sa iyong mga libu-libong mga anghel that no works of the enemy, Lord, can disturb us. Bless us, Lord, with your anointing. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. So medyo tumagal ako sa season 1 kasi napaka-importante yung foundation. Kung mapapansin nyo, sa lahat ng bahay, sa lahat ng building, except DPWH ang gumawa. Pag naguhukay, ilang buwan? Yung mga building, dyan sa karsada sa Makati, di ba, babakuran nila yan. Wala ka nakikitang structure dyan sa loob ng mga 6 na buwan. Anong ginagawa nila? Naghuhukay.
Hinahanap nila yung rock bottom. So hukay lang sila ng hukay because yun yung foundation ng pagtatayo ng building. Kaya matagal maghukay. Pero pag the moment na nailatag na yung foundation, parang mabilis na yan. So ganun din yung ginagawa natin. Natagalan ako sa season 1 dahil naghuhukay ako foundation. So ngayon, season 1, tatapusin natin ngayon, pero meron pa rin po akong pahabol na hindi ko natapos last week. Okay? So ito, kilala niyo pa to? Familiar kayo sa lugar na to? Nakabiyahe na ba kayo dyan? Nakapasyal na ba kayo dito? Sino familiar dyan? Nasa kamay. Betwell lang? Yan po kasi yung bahay namin, doon siya nakatira. Hindi. Sino pa familiar dyan? Hindi niya familiar to? Okay. Savior School for Gifted Youngster. Diyan nag-aaral itong mga to. Diyan sila nag-aaral. Sila ay mga outcasts of the society dahil kakaiba silang mga tao. Ang tawag sa kanila ay mga mutants. They are considered disorder of the society. Mga PWDs. Person with disabilities according to present standard. Pero base sa kwento nitong X-Men, they are person with different abilities. Not disabilities, but abilities. Different. Okay? Sila'y nilagay doon sa eskwelahan na yan para maging safe haven sa kanila. Kasi kakaiba sila Hindi sila maintindihan ng mundo. Hindi sila maintindihan ng mga tao. At dahil doon, binubuli sila. Ang tingin sa kanila ng iba, demonyo, sinumpa, malas, so gusto silang patayin. Ang problema, may kapangyarihan tong mga to. Okay? Na pag nagalit to, pwede kang mamatay agad sa galit nitong mga to. So itong mga taong ito, for example, si Jean Grey, si Scott Summers, si Cyclops, tsaka si Iceman. Nung pumunta sila dito sa school na to, naprotektahan sila sa outside world. And then yung powers nila, na hindi nila control. Hindi nila control dahil pag tumira ng ice, lahat magiging yellow So dito, naturuan silang i-control yung mga kapangyarihan na meron sila na tingin ng mundo ay disorder. Okay? Naayos dito, na control dito, na manage dito, kasi itong kapangyarihan na to, inborn Inborn. So ngayon, tayo, kagaya nitong mga X-Men na to, na tingin nila ay mutants, disorders, PWDs, sa season 1, meron pong nakakaalarma na sitwasyon ngayon. Itong autism at ADHD, kahit sa kaming bansa magpunta, para siyang normal na bahagi na ng mundo. Pero nung panahon na na-imbento ito, ang tawag nila dito ay disorder. Parang ito lang. Itong mga to, sa tingin ng common people, disorder. PWDs. Person with disability. Pero sa atin, gusto kong ipunto sa oras na to, hindi ito person with disability, pero person with different abilities. Dahil itong X-Men na to, nung na-train sila, na-control yung powers nila, na-manage, naging mga super heroes. So the same thing with this, autism and ADHD, marami pong mga problema ngayon na lumilitaw sa mundo, pero itong dalawa common. Hindi ko sinasabi dito yung mahina utak na wanted na yung mula bata ang kinain noodles, kaya ang laman ng utak ay noodles, iba yon. Mahihinang nila lang talaga yon. Pero itong mga to inborn, itong dalawang ito. Meron kasi ayaw mag-isip, tamad mag-isip, kaya nabobobo. Itong ADHD at autism, hindi ito kabobohan. Hindi ito wanted. Okay? Ito ay kakaibang wiring ng neuro, ng brain. Okay? Pero ito gusto kong ipakita sa inyo that these people with different abilities, marami po sila. Magbibigay lang ako ng ilang example para hindi tayo maubusan ng oras. People with different abilities. Simone Biles, Olympic champion, American gymnast, ADHD. Paris Hilton,
mayaman to. Alam niyo naman yung mga hotel niya, ADHD. Walt Disney, ADHD. Leonardo da Vinci, yung magaling na painter, artist, ADHD. Albert Einstein, ADHD. Isaac Newton, scientist, autistic. Greta Thunberg, autistic. Anthony Hopkins, kilala niyo ba yung author na yan? Autistic. Elon Musk, kilala niyo? Kilala niyo, hindi? Lionel Messi. Magaling na player, di ba? Steve Jobs, Apple. Thomas Edison. Pagsamahin niyo ADHD and autism, according to the studies, yung iba dito walang medical proof na gano'n sila, pero according to their character, according to their movements, ito sila. Pagsamahin mo yung ADHD at autism, sila to. Successful o failure. So therefore, hindi ito disability. This is different ability. Kaya kung ikaw ADHD at autistic ka, huwag ka nang mahiya. Kailangan ka ng mundo. You are a superhero. Bakit? Kung wala tong mga to, wala tayo ngayon. For example, ito, tingnan niyo to. Kung ganyan ang mukha mo, sa palagay mo tatanggapin ka sa Makati, mag-apply ka? Tingnan. Baka kahit driver ni Paulo, hindi ito tanggapin eh. Tsura. Ang pinaka-famous niyang picture yung lawit dila. Yan yung pinaka-famous niyang picture. Sino to? Albert Einstein. Kung wala ito, wala tayong GPS ngayon. Lahat ng invention niya related sa ginagamit natin ngayon. Kung wala ito, walang nuclear submarine, walang nuclear mga energy. Kung wala ito, walang laser na naimbento. Kung wala ito. Siya rin naman umimbento na atomic bomb, yung theory, E is equal to mc squared. So, kung wala siya, hindi rin matitrain itong mga scientists na malaman kung anong nangyayari sa outer space. Hindi rin nila malalaman na may atoms pala, may molecules pala. Siya may kagagawa nito. Ano siya? Anong level nito? Pinagsamang ADHD at saka autism. Pero kung wala siya, wala tayong GPS yan. Eto, sa mukha pa lang, tingnan mo, alam mo na meron, no? Sa unang tingin mo pa lang, mukhang kakaiba tong mamang to, ha? Di ba? Pag may mga nakita kayong tao, mukhang kakaiba to. Ang problema kasi sa atin, yung judgment natin ng kakaiba, depende sa normal na kinalakihan natin sa society. So ito'y normal, ito medyo hindi kakaiba to. Ang tawag natin abnormal. So kung gano'n ang basihan natin, si Einstein abnormal, si Messi abnormal, si Elon Musk abnormal. Ito, kilala nyo? Itsura pa lang na mukha, makakaiba na eh. May something siya, di ba? Siya si Thomas Edison. Pinagsamang autism at saka ADHD. Ngayon, sino to? Level 1 autism. One day, may dala siyang sulat. Pinadala ng teacher. Pagdating doon sa bahay, sinalubong siya ng nanay at sabi ng nanay, "Anak, bakit malungkot ka?" Kasi pinauwi ako ni teacher. Hindi pa tapos yung klase, pinauwi. Tapos may sulat siya. So binasa ng nanay yung sulat, umiyak yung nanay. Sabi niya ni Thomas Edison, "Mami, bakit umiyak? Ano nangyari?" "Anak, sabi kasi ng teacher mo, hindi ka na nila kayang hahawakan sa school, hindi ka na nila kayang turuan sa school kasi super genius ka, anak." Pero ang totoo, nung grade 1 ako, naalala ko, yung mga classmate ko, kapitbahay ko, lahat halos, 7 teacher namin sa grade 1 pa lang ha. Bakit? Simula nung klase, mula umaga, hanggang alas 12, 7 to 12, walang puknat yung katatakbo nung isa. Umaakit sa gilid, umaakit sa poste. Hindi isa lang, mga 10 yung ganun mo. Tapos ang estudyante mo 30. Sabi ko, magkakasakit talaga ang teacher. Siguro ganun kakulit ito si Edison nung maliit. Ang kulit, sagot ng sagot sa teacher, galaw ng galaw, takbo ng takbo, salita ng salita. So sabi ng teacher, "I quit, out." So iyak yung nanay. Pero hindi niya binasa yung laman ng sulat. Ang sinabi niya lang, "Anak, mula ngayon ako na magtuturo sa iyo, homeschooling.
At pinagtiyagaan siya ng nanay niya, na Christian yung nanay, si Nancy Edison. At lumaki si Edison na matalino, scientist, nakapag-patent ng 1,000 higit na invention. Siya naka-invento ng light bulb. Kung wala siya, walang ADHD at autistic na ganito, wala tayong ilaw ngayon. Imagine niyo to ha. Wala tayong plaka na naging CD, na naging, ano na ngayon? DVD, tapos, yung sa Apple, ang tawag doon? Apple Music at kung ano-ano, siya ang nag-imbento nun. Motion picture, siya ang nag-imbento nun. Mass communication, ito, siya ang nag-imbento nun. Battery sa kotse, siya ang nag-imbento. Yung electricity na sinimulan nila Tesla at kung sino-sino na-develop niya at nailagay niya sa battery, and then yung General Electric, yung mga brand na ganyan, siya ang may-ari nun. Autistic, ADHD, pinagsama into one. This is not PWD. This is person with different abilities. Kung wala ito ngayon, asan tayo? So ngayon, ang sabi niya, lagi niya sinasabi, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. 99 pagtsatsaga, 1% lang yung inspired ka. Alam niyo ba, karamihan na ADHD, procrastinate lagi, tamad magtrabaho, tamad maglinis ng kwarto, kasi kailangan niya nang ma-inspire. Kaya pag yan nanligaw at nabasted, doom. Pag yan, hindi pinansin, hindi nilike, bagsak. Pero itong ADHD na to, kakaiba. Hindi siya nakabase sa inspiration, nakabase siya sa perspiration, sikap, trabaho. Bakit? Ano nangyari dito? Na handle niya, na-manage niya, natutunan niya sa tulong ng kanyang nanay yung kanyang kapangyarihan na hindi niya control dahil ang ADHD, extreme na focus, kailangan trabahuin ito, tapusin to hanggang magkandamatay siya. O ito naman, tinatamad ako, ayokong gawin. Either sa dalawa. Pero dahil sa nanay niya, na pinagtiyagaan siya, na-manage niya, at naging scientist siya. Nung namatay yung nanay niya, tagumpay na siya, mayroon ng General Electric, nakita niya yung sulat na binigay ng teacher. At nabasa niya. Tinawanan niya na lang yung teacher. Sorry ma'am, mali ang iyong assessment. Tama yung nanay ko, genius talaga ako. So ngayon, paano nangyari ito? Na yung mga ADHD, nasabi ng mga doktor, scientist, psychiatrist, disorder, bakit sila ang mga magagaling? Nabanggit ko kanina, itong isang ito. Di ba? Saan siya nakabilang? Hindi autism, hindi ADHD. According to the study, both. Sabi niya, inventor ng Apple, crazy people thinks they can change the world. And they did. Ang computer nakalagay sa malaking box. Inisip niya baka pwedeng ilagay sa maliit na cellphone. At nagtagumpay si Steve Jobs. So, now, ang sinasabi ng mga doktor na problema yung autism, problema yung ADHD. Base sa mga sinabi ko, problema pa ba? Hello? Kasi kayong may mga anak na maliliit ngayon, this is for you. You listen well. Inuna ko to para malaman nyo, hindi ito problema. Kung may early detection and early intervention. Ang problema kasi, dahil nga sa stigma, ay ADHD, autistic, abnormal. X-Men, abnormal din. Elon Musk, abnormal din. Steve Jobs, abnormal. Ano abnormal nila? Sila yung super yaman sa buong mundo. Okay lang ako maging abnormal. Sino gusto maging abnormal? Ikaw yung pinakamayaman sa ibabaw ng daigdig. Ikaw yung pinakamatalino, ang bilis mo mag-isip. Di ba? Alam niyo ba, ADHD, ang utak nila parang Ferrari, ang bilis mag-isip. Kaya dahil hindi nila makontrol, lalabas talaga sa bibig. They need to talk. Magaling sila sa debate. Mabilis sila mag-isip. Kaya walang problema sa utak ang autism at ADHD. Iba lang yung kanilang pagkakagawa.
Matalino tong mga to. Okay? So therefore, hindi ito problema. Ngayon, ang problema is, pag dinaya lang magulang. Pag dinaya lang magulang, ay hindi siya ganyan, hindi siya ganito. Yun ang magiging problema. Kasi hindi ka magi-intervene ng maaga. Hahayaan mo lang at hindi mo matuturuan kagaya ng nanay ni Edison na inalagaan, inasikaso. So, para sa mga magulang na may mga maliliit na anak, huwag kayong denial. Harapin niyo yung katotohanan at isipin niyo, hindi ito disabilities. This is different abilities. Okay? Kasi may mga iba, tumanda na lang, hindi nila alam na autistic pala sila tsaka ADHD. Kasi walang pag-aaral eh. Ngayon, marami na. Isang internet lang, pindot mo lang yan. Malaman mo na kay Dr. Google kung ano yung kalagayan o kay AI. So, makinig kayo dito para maka-season 2 tayo. Signs of autism in young children. Pag maliit pa lang, alam ng pusa at ng aso, pati isda ko na alligator gar na ganito kalaki, alam niya pangalan niya. Pag pumunta ako sa pond namin, Gary ang tawag ko sa alligator Gary. Kita ng mga youth na pumupunta, lalaki na ipin nun. Pag sinabi mong Gary, lalapit siya sa akin. Tapos gaganunin ko dun sa salamin, yung daliri ko, yung uso niya ay gaganon niya. Isda to ha, alam yung pangalan ha. Yung mga pusa ko, yung mga aso, alam yung pangalan. Tao pa kaya? Malalaman mo na may autism yung bata, pag tinawag mo yung pangalan, hindi nagre-respond. Number 1. Number 2. Pag tiningnan mo, hindi siya tumitingin direct sa mata mo, eye to eye contact. Hindi. They avoid eye contact. Not smiling when you smile at them. Hindi sila ngumiti. Kasi may sarili silang mundo dito. Hindi sila bobo, may mundo sila na wala ka doon, hindi ka kasali. Okay? At sa mundo nila, superhero sila doon. Kaya nilang mag-create ng kung ano, mag-discover at mag-invento ng kung ano-ano. Kagaya ng mga nabanggit kong pangalan. Getting very upset if they do not like a certain taste, smell, or sound. Karamihan ng mga nabanggit kong mga mayayamang pangalan na yan, ang observation ng mga nakatrabaho nila, masungit pag mali kami. Hindi tumatanggap ng konting mali, perfectionist, parang mang ganun. Naiirita sila sa mga hindi makasabay sa kanila. Bata pa lang, makikita mo na yan. Okay? Getting upset. Repetitive movements such as clapping their hands, flicking their fingers, or rocking their body. Yung paulit-ulit yung ginagawa nila. Maliliit pa lang. Si Machu. Paano niyo ba yung chosen si Machu? Si Machu, yan, ano yun? Meron yun. Mixture. And then, not talking as much as other children. Sa autism to. Hindi sila kagaya ng ibang bata na may season, lalo na yung mga babae. Alam niyo ba, sa pag-aaral, ang mga babae daw na baby, mas buka ng buka yung bibig kaysa sa lalaki. Yung lalaki nakatula. Yung babae naman, kaya malalaman mo pati ibon kung sino yung babae at lalaki. Tahimik yung lalaki. Not doing as much pretend play, yung mga ako si ganito, hindi sila naglalaro ng ganun. Repeating the same phrases, paulit-ulit yung word na ginagamit nila. So pag ito nakita nyo, may level to ha, may level, hindi porke, ay ganyan, autistic ka na, hindi. At least meron kang sign and you need to confirm sa mga doktor. Okay? Wag, sabi ni pastor teka lang, hindi ako doktor ha. Hindi ako doktor, kaya wag nyo ako i-quote. Binibigyan ko lang kayo na idea. So sa ADHD naman, ganito. Main key symptoms of ADHD in young children. Listening difficulties, ang hirap makinig. Attention deficit, hyperactivity disorder according to science. Pero because of sa ating bagong inaaral, I don't call this disorder. Okay? So ang sabi dito, mahirap silang mag-listen. Kaya pag nasa school yan, yung teacher, sumasakit ang ulo. Pag sinabi, makinig ka. Parang sinabi mo, sa batang pilay, tumakbo ka ng mabilis. Ganun ang sitwasyon. Hirap silang makinig. Okay?
Not following instruction. Hindi sila nakakunod sa instruction, nakakasunod kasi hindi nga sila nakaka-focus. Hindi sila matigas ang ulo, hindi lang sila nakaka-focus. Making careless mistakes, kasi galaw ng galaw eh. Galaw ng galaw. Di ba? Si John Wick, yan nagsimula eh, may lapis, galaw ng galaw. Galaw ng galaw. Daydreaming, mahilig mangarap kasi yung utak nila aktibo. Ang tamad po, ang utak, tenga. Idle mind, tamad, nakatulala. Pero ang itong mga to, isip ng isip, ang daming naiisip. Hindi nila control. Kaya yung mga hindi makatulog sa gabi at isip ng isip, welcome to the club. Akala nyo di kayo makatulog dahil nyo naisip Meron ka pala. Meron ka pala nito. Forgetting, losing things. Dahil ang bilis nga, minsan nakakalimutan nila sa sobrang bilis ng facing ng kanilang pag-iisip. Yung iba, hindi natatapos yung trabaho kasi gusto niya another one. May mga kilala ko dito, palipat-lipat eh. Minsan pati sa trabaho, nangyayari yun, lipat-lipat ng trabaho. Meron ka pala. Kasi ayaw niya, mabilis siyang magsawa. Iba naman. Easily bored, be on the go, in constant motion. Kailangan galaw tayo ng galaw. Have trouble playing or doing an activity quietly. Ang hirap niya magtrabaho ng tahimik. May mga kilala ba kayong ganyan? Ako pa naman, pag nagtatrabaho, gusto ko, walang kwentuhan, mamaya pagkatapos, ito, hindi nila kaya ito, mamamatay sila. They talk too much. Madaldal, sagot ng sagot, at minsan, hindi pa tapos yung kausap, sila na agad, sabat ng sabat, and Peter answered. Kahit di naman tinatanong. They have trouble waiting for their turn. Mamaya ka pa. Hindi kaya, maganda yun, naiinip. Okay, so dalawa, autism and ADHD, ito po yung mga palatandaan. So first season, 1 to 11, tingnan niyo yung mga anak nyo. Pag naagapan nyo yan, magiging superhero yan, hindi yan disability, kundi different abilities. Maliwanag po, huwag na mag-deny, agapan nyo. Early detection and early intervention. So season 1, itong ginagawa, between 1 to 11 years old, ang total dependency nila nasa magulang, kaya hindi pwedeng silang masunod. Buhay nila hawak nyo, pagkain nila hawak nyo, baon nila hawak nyo, eskwela nila hawak nyo. Lahat sa inyo. Lahat ng desisyon sa magulang manggagaling. Lalo na yung mga importanteng desisyon. Maliwanag mga magulang? Huwag yung sabihin, hindi ko mapasunod eh. So may problema tayo sa pagiging magulang nyo. May mali. Kailangan nyong ayusin. Ang mali pa naman sa botones, pag mali ang lagay mo sa botones, mali na lahat yan. Kailangan mo magsimula ulit. Kaya mga magulang, 1 to 11, kayo ang masusunod. Dahil pag hindi kayo nasunod dito, season 2, 12 to 21, kawawa na kayo. Tantrum, lagot kayo dyan. So relationship ng season 1 is si Lord, pamilya, magulang, kapatid, kalaro, kaskwela at kaibigan. Ang kanilang oras at lakas ay ginagamit sa paglalaro, pangalawa lang yung pag-aaral. Naalala nyo yung Denmark, naalala nyo yung Japan. Ito ang tama. Sa Pilipinas, preschool pa lang, para ng mga militaring aakyat ng bundok, ilang libro yung laman, 20, tapos pag nag-survey, kulelat pa rin tayo. Pero sa Japan, laro. Sa Denmark, laro. So hindi priority ang study sa 1 to 11. Kaya kung makagawa tayo ng sistema, sarili nating eskwelahan, why not? Walang pera tong mga to, kaya sa Sunday school, sa kids church, wala pong offering. Nagpe-pray natin makuha natin yung kids sauna, so hindi natin sisingilin yung mga bata na magbayad kasi walang pera yung mga yan. Pero may opportunity sila to serve God sa kids. And ang kanilang immune system, kaya nga iniisip natin yung protection, pati yung biyahe-biyahe, kasi
ang immune system nila mahina pa. Nagde-develop pa lang. Season 2 tayo. Sa season 2, youth na, kabataan na, 12 to 21 years old, they are partially dependent on parents. Hindi na full. Meron na silang sarili nilang utak. May sarili na silang desisyon. Kumbaga, ang decision making ngayon ay 50-50. Magulang at anak. Nag-uusap kayo, nagbabargaining kayo, hindi yung, ako masusunod, ako magulang. Hindi. Meron na silang kalayaan. Konting kalayaan. Okay? Ang relationship na dapat i-develop ng 12 to 21, si God, number 1, hindi yan mababago kahit kailan. Pamilya, pangalawa, magulang at kapatid. Bible study, dapat meron na ang 12. Ang kaibigan niya, yung kasama niya sa Bible study at kalaro sa basketball o kung saan man. Schoolmates niya ay casual friends. Hindi pwede silang maging close. Kung meron kayong mga anak 12 to 21 na ang close niya, wala sa church, nasa school, tapos hindi Christian, X na yan. Delikado na yan. Kailangan niyo nang gawa na action dyan dahan-dahan. Dapat ang close niya, taga rito, para na monitor niya kung saan sila nagpupunta at anong ginagawa nila. Ang time and energy nila ay ginagamit sa study. Kung kanina ay play, pag 12 ka na to 21, prioridad mo mag-aral, mag-aral, mag-aral. Ang 1 to 11, ang prioridad maglaro, maglaro, maglaro. Pero ito, mag-aral, mag-aral, mag-aral. Kailan maglalaro? Pag napagod ka kaaral, na-stress ka, then you have a time to play at the end of the week. Work. Work is not priority. Pero during this season, 12 to 21, pinagtatrabaho ka na sa bahay, naghuhugas ka ng pinggan, naglalaba ka ng sarili mong mga damit, naglilinis ka ng sarili mong kwarto. Kung hindi ka naman ADHD, dapat ang kwarto mo maganda. Okay? 12 to 21, natututo ka ng magtrabaho, trabahong bahay. Dalawa yan eh, trabahong bahay at trabahong buhay. Yung trabahong buhay, kumikita ka ng pera, ng datong. Pag nagpamilya ka, dalawang kailangan mong gawin. Nagtrabahong buhay ka, para sa pera, may kakainin yung mga anak mo, pamilya mo. Pag uwi mo sa bahay, hindi ka pwedeng hihiga na lang, manunod ng TV habang yung misis mo nagtatrabaho pa. Bilang tatay, may trabahong bahay, mga repairs, tapon ng basura, konting galaw dito, galaw doon, tulong sa misis mo. Dahil ang trabaho ng misis kung sa bahay ay full-time yan. Kung paano kung nagtatrabaho din sa labas yan? Paano na? Kung pareho kayo may trabaho. Tapos pagdating sa bahay, siya lang nagtatrabaho. Hindi ba panlalamang yan? Mga mister, kinakausap ko kayo. Kung parehas kayo may trabaho, tapos pag uwi sa bahay, misis nyo lang nagluluto, kayo hindi tumutulong, hindi ba panggugulang yan? Magulang ka na nga, magulang ka pa. Hello? Tama mali. So ngayon, tinuturuan natin itong 12 to 21 na pag nag-asawa kayo, yan ang gagawin nyo, mag-practice na ngayon. Kilig-kilig to the bones, di magsaing, di ka marunong. Nagluto kang tubig, sunog pa. Diyos ko naman. Kilig kayo ng kilig eh. Di ka marunong maglaba. Lahat ng pinalaban sa'yo, punit. Babad mo ba naman sa Sunrocks? Purong-purong Sunrocks, 1 week. So, turuan niyong magtrabaho ang 12 to 21 years old na lalaki at babaeng anak niyo. Yung mga anak ko, lalo na nung pandemic, kami nagtatanggal ng gulong ng sasakyan, pagpalit ng mga gripo, yung mga tubong sira, hindi na kami kukuha ng tubero. Kami-kami na. Kaya ako bumibili ako ng gamit. So, simpleng bagay lang yan eh. Kayang-kaya na yan eh. Unless wala na talaga akong oras. So, yung turuan niyo yung mga anak niyo mag-repair, yung mga lalaki, mga babae, magluto, maglinis, maglaba. Para hindi gulpihin ng asawa dahil wala kang alam. Kundi magpa-cute. Hello? Turuan niyo anak niyo. Balang araw, kawawa yan.
Pag hindi nyo tinuruan ngayon, now is the time. Kung hindi nyo na simulan nyo na. Sa 12 to 21, walang pera yan, konti lang, baon lang. Dapat matuto na rin silang mag-ipon. Ang opportunity nila para maglingkod sa Diyos dahil kabataan sa SYP, meron silang talent, dinidevelop, dinidiscover, at may lakas. Ang kanilang immune system ay develop na, kaya hindi pwedeng mahihinang nila lang ang 12 to 21. Hindi pwede yung mga 12 to 21, lagi nilang masakit ang ulo, masakit ang ingroom, masakit ang kilay. Lagi nilang masakit. Bakit wala siya? Masakit po yung kuwan eh. Nagsimula sa ulo, ngayon masakit naman ingroom. From head to foot. Grabe naman yan. Dapat yung 12 to 21, hindi masasakitin to. Hello? Unless ang kinakain mo, panay noodles. Magiging masasakitin ka talaga. Panay instant, panay chemical. So, wala ka talaga, mahina kang nilalang. So, season 1 and season 2, itong kaibahan. Sa season 1, schoolmates, friends. Sa season 2, okay, meron ka ng mga kasama sa Bible study. Sa season 1, ang priority, play, and then study. Pero sa season 2, ang prioridad ng mga 12 to 21, study, study, study. Magpe-play ka lang pag nasobrahan ka na sa stress. May 12 to 21 ba dito? Season 2. Lahat ng season 2, mag-ingay. Parang nawala. Parang kumonte. Taas ang kamay ng season 2, 12 to 21. Sige. Sabihin mo sa katabi mo, ang priority mo, mag-aral. Kaya kung hindi ka nag-aaral ngayon, maghanap ka ng paraan, magtrabaho ka para ka makapag-aral. Okay? Sa season 3 tayo, magjowa. Wala sa season 2 ang pagjojowa sa season 3. Kaya wag niyong guluhin. Wag niyong guluhin. Okay? So sa season 2, and then their identity crisis. Para maintindihan ng mga magulang, bakit ganito yung mga anak nyo. Sa season 2, 12 to 21, meron tinatawag na identity crisis. Ano yun? Identity crisis is a period of personal confusion, self-doubt, and uncertainty about one's sense of self, values, purpose in life, often triggered by major life transition, conflicting beliefs, or significant changes. Dito din nangyayari sa season na to yung lalaki ba ako, babae? O gitna? Dito yan dinidesisyonan. Yung identity crisis. Kaya nga sinadjust ko ng mga nakaraan, 1 to 11, turuan nyo na yung mga anak nyo, kahit bulihin sa school, anak ka ng Diyos. Hindi ka lang anak namin, anak ka ni Lord. At walang pangit na anak si Lord. Walang mali sa paglilika ni Lord. Yung autistic, yung ADHD, hindi mali, iba lang ang pagkakagawa. Unique. Unique lang yung pagkakagawa sa kanila. Kaya ang pag-handle ay unique din. Hindi pwedeng yung common training. Kaya may Savior School. Tatayo tayo niyan. During identity crisis, the youth is asking many questions to himself or herself, experimenting and deciding who he or she is. Inaalam niya, sino ba ako? Ano bang purpose ko? Nung 1 to 11, ang influence niyan, magulang lang. So walang outside influence. Kung binabantayan niyo yung cellphone tsaka yung gadget, ha? So kung binabantayan niyo, walang influence yan kundi kayo. Pero pagpatak ng 12 to 21, marunong na yan magbukas sa mga site. May classmates na yan, may kaibigan na yan sa labas. Marami na yung influence galing sa mundo. Social media, influencers. So, nag-iisip ngayon itong kabataan na to, sino ba talaga ang tama? Ano ba talaga ako? Those who influence them will determine what will they become. Kung ang magulang ang nag-i-influence, kaibigan, social media, o ang bini, siguraduhin nyo yung mga anak nyo, o baka pati yung mga anak nyong babae, wag naman sana, pati lalaki, labas ang mga pusod niyan. Pag nagdamit, alam ko na kung sino naka-influence dyan. Bini. Okay? Ang lakas maka-influence ng social media, lalo yung mga artista at saka yung mga banda, mga grupo. His or her style, nakadepende kung sino nag-i-influence sa kanya. Pag na-i-influence siya ng mga nerd siya.
Pag emo, emo siya. Metal o anuman, formal o natural. Pati yung pagdadamit, their fashion, their music, at grupong sinasamahan, nakadepende kung sino yung naka-influensya sa kanila, yun ang kanilang magiging identity. Kung hindi nyo alam, ganito yung itsura ng nerds. Hindi ko sinasabing lahat na nakasalamin ay nerd. Pero feeling mga intelihente sila. Mga weird minsan, kakaiba. So ito yung mga pormahan, ha? Kung ano influence, ito porma. Ito yung galawan, ito rin yung kasama. Okay? Ito naman yung mga emo. Yung mga emos, laging dark ang suot, laging itim ang suot, yung mga buhok mga ganyan. Tapos ang gustong pakinggan ng mga music ay yung mga madramang, mga rakrakan na drama, bigo-bigo. Yung mga rock na kanta, kung tayo magkakalayo. Yung mga ganon. So they are the emos. At ayaw nila nang nakikisalamuha sa tao. Meron ba tayong ganito rito? Tingnan sa paligid nyo. Meron ba tayong ganyan dito? Wala. Ito. The Metals. Lagi na sa junk shop to. Daming bakal sa katawan nito eh. The Rockers. Yan ang pormahan ko noon, The Rockers. Ganyan yung pormahan ko noon. Yan yung identity ko noon. Diyan ako lumaglag sa mga rockista. Pag rockista ka, dapat durugista ka rin. Kaya kung ano yung kultura mo, kung ano yung identity mo na tinanggap mo, yun ka na. Barkada mo ganon, kultura mo ganon, music mo ganon, rakrakan, durugista, addict, yan yung rockers eh. So ito, sino naman dito ang ganyan? Mahilig sa mga loose, talaga namang yung mga sombrero, nakaganon, kumakalakad, ganyan-ganyan. Baliktad yung sombrero. Yan ang mga kabataan natin. Kaya magtatanong ka, ba't ganyan yan? Kasi ganito eh. Kaya namimili sila anong forma, anong identity ang gusto nila. Pero ito, pag Kristiyano ka, dapat ang identity mo si Kristo. Anak ka ng Diyos. Ngayon, kung anumang pormahan dyan, it doesn't matter. Kung ano yung bagay sa'yo, dun ka. Okay, kunyari, nag-hip hop ka, mukha ka namang balyena, paano naman? Okay, nag-rocker ka, di ba? Mukha ka namang nagsashabu. Di bagay sa'yo. Nagmukha kang metal, Kiss. Ikaw, nagmukhang smack. So yan po, yan ang pormahan nila sa mga kabataan. Mga youth, alam niyo na kung anong identity nyo? Ang identity nyo, hindi hip-hop, hindi rocker, hindi metal, hindi nerd. Ang identity nyo, anak ka ng Diyos. Pag sinabing identity, identification. Bawat kumpanya may ID, may identification. I belong to this company. I belong to this school. Ang ID natin, si Jesus. I belong to Jesus Christ. Ano yung gusto niyang forma mo, na maayos ang itsura at hindi nakakahiya itsura mo, yun ka. Amen? Kasi wala sa pormahan yan. So sa season 2, yung fear group, yung barkada, importante yan. Kasi kung ano yung tropa mo, magiging ganun ka rin. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, huwag tayong padaya, huwag tayong pabudol. Bad company, corrupt good manners o good morals. Kung sino kasama mo, magiging ganun ka din. Isang bulok lang na kamatis ang ilagay mo sa isang basket ng mga kamatis na hindi bulok, lahat yon mabubulok. Kaya hindi pwedeng may kasamang bulok. Inaayos kung pwede pang maayos, kung hindi, tinatapo natin. Okay? Dahil nakakahawa, kaya sa school, pipiliin nyo yung barkada nyo. Pipiliin nyo yung mga kaibigan nyo. Pati sa church. Kahit sabihin pang church yan, pero dinadala ka niya sa kasamaan. Even in the church, alam nyo ba ang mga demonyo naniniwala din? Nagsisimba din? Alam nyo yon? Bakit siya sa simbahan pumupunta? Sino ba dadala niya sa impyerno? Yun na sa impyerno na? Ang dadala niya sa impyerno, yung papuntang langit, pipigilan niya. Kaya pag mayroong mga influencer sa church na hindi good, iwasan nyo yan. Pag bad influence, iwasan nyo.
Proverbs 22:24-25, make no friendship with a man given to anger, nor go with a wrathful man, lest you learn his ways and entangle yourself in a snare. Kung ano yung taong sasamahan mo, kung ano siya, magiging ganun ka rin. Mahahawa ka. Kaya nga, birds of the same feather are the same birds. Flock together. Birds of the same feather, flock together. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are and your name. Kung sino kasama mo, lagi magiging ganun ka. Kaya wag nyo nang ipagpilitan, hindi naman exempted ako. Walang exempted dito. Tandaan nyo to ha, kung sino kasama mo, magiging ganun ka. Magmula sa kabataan hanggang sa hindi na kabataan, the same principle. Okay, season 2, and their love life. Ayan. Ito yung pinaka-importanting topic sa season na to eh. 12-21, love life. Youth are more susceptible to falling in love easily due to a combination of intense hormonal activity. Kasi ano na sila eh, patungo sa maturity, di ba? Yung kanilang hormones, puberty stage, nagkakaroon ng pagbabago sa katawan nila, yung hormones nila naglululundagan, talagang mga aktibo. And then, ang sabi dito, pero ang utak nila, underdeveloped. Yung amygdala, yung emotional brain, develop. Pero yung frontal brain na nagde-decide ng tama at mali, yung logical brain, wala pa. Nadidevelop yan at the age of 23 to 24 sa babae, sa lalaki naman 25. So ngayon, kung ang emotion nila ay ganun na at wala pang matibay na logical brain, saan dadamputin to kung walang magulang? Tanggalin nyo ang magulang sa 12 to 21, saan dadamputin tong tao to? Sige, kayo magsabi. Kunyari, wala kang magulang, 12 to 21 ka, nagde-decide ka on your own, emotional ka, wala kang logical brain na na-develop pa, saan ka dadamputin? Sagot. Saan? Kung mga babae, saan, ano mangyayari sa kanila? Papariwala, magkakabuntisan-buntisan yan, ang dami anak niyan, malalaki. Makakabuntis yan, manre-rape, magnanakaw yan, magiging addict yan, magiging kriminal. Age na to, 12 to 21, kung walang magulang na magagabay o pangalawang magulang, pariwara to. Pariwara to. Bakit kayo may mga magulang, 12 to 21, kung meron man dito ng mga youth? Bakit kayo may mga magulang? Para sungot, di ba? Para istorbo, di ba? Para killjoy, di ba? Sabihin ko sa inyo, pag nawala yung mga magulang nyo na yan, kangkungan kayo dadamputin. Kawawa buhay nyo. Buti na lang may magulang kayo na kontrabida. Dahil kung hindi kontrabida yan, para na rin kayong mga 12 to 21 na lumaki na walang magulang. Kasi kung sila mag-a-agree sa gusto nyo, mapapariwara kayo. Dahil during this time, ang mga lalaki, ito pa, social pressure, media influencers, and lack of prior relationship experience also contribute. Tapos ito, may dalawang love. Yung eros, physical, sexual. Yung phileo, friendly, emotional, love. Ang mga babae, nilikha silang emotional. When you touch their emotion, kilig to the bones na yun, uy, ganda ko daw. Ay, yung bait niya sa akin. Ang ganda raw ng mata ko, parang mata ng pigsa. Basta kahit anong sabihin mo sa kanya, basta na-touch ang emotion niya, laglag na yan. Emotional ang babae. Kahit matatanda na. Lalo. Pero kung 12 to 21, double emotional to. Ang lalaki naman, hindi sila phileo, eros. Kahit yung mga senior na, kahit yung mga matatanda na, pag pinaisip mo yung dalawa, ang babae emotional agad. Pamilya, ganito, anong kakainin sa bahay. Pero lalaki, sexual yan. So yung 12 to 21 ng kabataan, si babae, double emotional. Si lalaki, sexual. So pag nagtagpo yan, kung saan man, ang nasa isip ni lalaki, ang ganda niyo,
Si babae naman, uy, siguro, mahal niya talaga ako, siguro concerned talaga siya, siguro mabait siya sa akin. Ngot. Nagtagpo yung dalawa, nagkakuryentehan, boom! Sumabog. Biglang lumaki yung tiyan dahil sumabog eh. Double emotional si girl. Ate, double emotional ka. Kaya please, umiwas ka dahil double emotional ka. Si lalaki, sexual yan. Normal yan. Hindi yan mali. Hindi mali na ganito yung pagkakalika sa atin. Tama to, pero hindi pa panahon para sa inyong dalawa. Season 3 pa, hindi season 2. Bakit yung ba kami pinipigilan? Hindi pa panahon. Lahat ng bagay na hindi panahon, pangit. Gusto mo ba pangit ka? Tanongin mo katabi mo, gusto mo pangit ka? Gusto mo pangit buhay mo? Pag hindi panahon, pangit. Sabi ng Bible yan. Pero pag panahon, maganda. Magkakajowa ka rin, huwag kang mag-alala. Wait lang. Season 3. Okay? So, pag nagtagpo ang babae na phileo ang bitbit, naghahanap ng emotional love, at yung lalaki na 12 to 21 ay erosexual, disaster yan. Gulo yan. Ngayon, sa mga magulang naman, I suggest, ganito po ang suggestion ko sa inyo, mga magulang. Nakikita niyo ba yan, mga magulang? Yung ibon na yan? Magulang, tingin sa screen. Yung ibon na yan, anak niyo yan. Ano? Anak niya yan. Pag sinobrahan yung higpit, ang hawak, mamamatayan. Pag niluwagan nyo ang hawak, magwawalwal yan, lilipad yan. Sakto lang. Okay? Ipaintindi nyo sa kanila na mali pa sa season na to ang magjowa, ang magbarkada sa maling barkada. Ipaintindi nyo, implement nyo yung batas, yung disiplina. At walang magmamahal sa'yo, anak, kundi magulang mo. Wala. Maliban kay Lord ha, kahit kami pa na pastor nyo, ang pagmamahal ng magulang nyo masigit sa pagmamahal namin sa inyo. Kasi kayo yung magkasama lagi. Kaya kung hindi nyo pakikinggan yung payo nila na out of love, ewan ko lang kung saan kayo dadamputin. Makinig kayo sa magulang nyo. Amen? Huwag yung sabihin, hindi mas mahal ako nung lalaking, Ngayon lang kayo nagkita, tapos mas mahal ka. Yan, 9 na buwan kang binitbit ng nanay mo. Pinakain ka ng ilang taon ka na ngayon. Hindi ka nga yan nililibre. Diyos ko naman, tapos sasabihin mo, mahal ka niyan. Sakit ng kilay ko. Gumising kayo, ha? Gumising kayo. Magulang ulit. You cannot stop them. Parang tubig lang yan. You cannot stop the water from flowing. You just need to guide them. Hindi nyo mapipigilan yung bugso ng damdamin, yung emosyon ng mga babaeng youth at yung sexual ng mga lalaking youth. Hindi. Normal yan eh. Ang kailangan nyo dyan, parang tubig na umaagos, wag lang dadaan sa DPWH talaga to. Magulang, igagay nyo yung tubig. Kunyari, galing sa bundok yung tubig, emosyon ng anak nyong babae, o sexual drive ng anak nyong lalaki. Natural yan eh. Pag yan lumagpas sa boundary, delikado yan. Lagyan nyo ng riverbank, lagyan nyo ng wall, na dito ka lang anak dadaan. Kaya dapat ang DPWH alam to eh. Dito ka lang dadaan tubig, dito ka lang dadaan. Ang emotion mo dito lang, control mo. Paano yun? Kunyari, ganito. Anak, love can wait. True love can wait. Lust cannot wait. Pag yan, lust, libog lang yan. Hindi yan love. Hindi yan makakapagantay. Gusto ko ngayon, mamamatay ako pag di kami nagkausap, di kami nagkita. Sige, try natin kung mamatay ka. Hindi kayo nagkita, isang linggo, buhay ka pa. Ay, hindi totoo. Imo lang yan, emotion lang yan. Friends lang muna, crush lang muna. Pwede bang mag-crush? Yes. Kasi emotional love lang yan eh. Crush mo siya, okay, huwag niyo pigilan. Pero ito, kung may crush kayo, huwag niyo sabihin na crush niyo siya. Dahil karamihan sa lalaki, ilan lang kami hindi ganon. Pag nalaman nilang crush mo, siya, crush ka na rin niya. Sayang naman, di ba? Laman tiyan din yan eh. Ganon sila eh. Kaya pag ikaw maraming crush, tapos yung crush na yan,
Ika-crush ka din, pag ikaw lalaki, magiging palipat-lipat ka ng crush, palipat-lipat ka ng emosyon, so ikaw lalaki, magiging playboy ka, babaero ka. Ikaw naman babae, magiging lalakero ka. So imagine mo yun yung tawag sa'yo dahil yung emosyon mo, hindi mo makontrol. Kaya nandiyan ang mga magulang nyo para tulungan kayo na i-control yan. Huwag niyo silang awayin. Nandiyan yung Bible study leader nyo para i-control yan. Huwag nyong awayin. Maliwanag. So pag crush nyo, huwag niyo ipaalam. Kasi pag nalaman ng lalaki na crush nyo, crush ka na rin. Ngayon, mangyari, ako kasi mapagbigay ako nung kabataan ko eh. Siyempre, wala namang alam. Kung anong gusto nila, binibigay ko sa kanila. Gusto nila ako, hindi. Joke. Makawain ako. Friends lang, crush lang. Ngayon, kung crush mo yan, gusto mo talaga yung opposite sex na yan, kasama mo sa church, pag-pray mo sa season 3 kung talagang kayo. Season 2, friendship lang muna. Okay? Friendship lang kayo. The longer na magkaibigan kayo, mas makikilala mo yung ugali niya, yung tunay na ugali niyan. Kasi ang mga nandiligaw, mabait. Parang mga tupa. Pero pag sinagot mo na yan, para ng mga lobo yan. Alam niyo yung lobo? Wolf? Lilitaw yung tunay na ugali. At kung naging kayo, may nangyari sa inyo, hindi mo pala gusto yung ugali niya, it's too late. Mapipilitan kang makisama sa taong yan na kahit di mo na gusto kasi may nangyari na sa inyo. Or, kung hindi man kayo magkatuluyan, kaya lang, the damage has been done. Kaya mag-antay. Long friendship, short engagement, ini-encourage namin ito dito. Matagal kayo magkakilala, magkaibigan, makilala mo yung ugali niya, and then tanggap mo, kayo talaga sa dulo, nag-propose, kayo na, and then pakasal agad. Walang issue. 3rd season, pakasal kayo. Kaya season 2 mga youth, di pa tayo tapos, dito pa rin tayo mag-i-ending. Ang nakakapagantay, nagtatagumpay. Ang nagmamadali, nagkakamali. Itong years of emotionalism nyo and stupidity, huwag kayong paloko. Okay? So season 2 mga youth, anong gagawin? Mag-antay. Mag-aral muna. Tayo lahat. Okay? Sino po yung mga first-timer natin dito? May ngayon lang naka-attend, taas po ang kamay. Wagayway. Sige, kung meron pong first-timer, punta po kayo dito, pagpipray ko kayo. Punta kayo dito sa harapan, tapos na tayo, closing prayer. Samahan nyo yung mga nag-invite. Kung may mga gamit kayo, bitbitin nyo na rin. Punta po kayo dito, yung mga first-timer na nakapunta dito, naka-attend. Sa mga magulang na nandirito ngayon, nagsisimula pa lang kayo, maliliit pa yung anak nyo, kabisaduhin nyo tong tinuturo ko. You will have a better family than sa mga nauna sa inyo. Kasi ito, actually, wala kaming ganitong turo noon eh. As the years go by, natutunan lang namin ito sa pag-aaral, sa pag-observe, sa counseling. Pero kayo, na mga nagsisimula pa lang, alam nyo na, wala kayong rason na sumablay. Wala kayong rason na pumalpak kasi andito na, alam nyo na kung anong dapat gawin. But still, kahit alam natin ang gagawin, kailangan pa rin natin ng guide. Kunyari, kami, biyahero kami, kahit alam na namin yung pupuntahan, alam na namin yung direction, mas nagiging madali pa rin kung may tour guide. Kung may tour guide tayo. Ngayon, sa buhay natin, iisa lang ang tour guide natin, yung nakailang biyahe na at dumaan na rin sa pinagdadaanan natin. Ang tour guide natin sa buhay na to, si Jesus. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Kung ano yung sinimulan mo sa buhay mo, sa ending ng buhay mo, alam niya yan, dinaanan niya na yan. So kung si Lord, si Jesus kasama natin sa seasons ng buhay natin, sigurado magtatagumpay tayo as we apply the principles. So I encourage every one of you, yung mga naka-attend po ngayon, tanggapin po natin si Jesus sa puso natin para
Yung pagdaan natin sa bawat season ng buhay natin, meron tayong tour guide. At merong magsasabi, ito yung tama, ito yung mali. Then, we will choose the right thing. Okay po ba sa inyo? Pray tayo, tanggapin natin si Jesus. So, everybody, just bow your head and close your eyes. At habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, pwede bang itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos? Simbolo na kinikilala natin siya. And we are asking for His guidance and help sa buhay na to. And as we bow our head and close our eyes, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan. ako'y isang makasalanan. At wala po akong magagawa At wala po akong magagawa para iligtas para iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay doon sa krus Kaya ka namatay doon sa krus ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, linisin linisin at patawarin at patawarin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon, aking Panginoon, tagapagligtas tagapagligtas at tour guide at tour guide ng aking buhay. ng aking buhay. Sa bawat season Sa bawat season ng buhay kong ito, ng buhay kong ito, sasamahan mo ako. sasamahan mo ako. Nagpapasalamat po ako Nagpapasalamat po ako sa iyong ginawa sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo doon sa krus ng Kalbaryo para sa akin. para sa akin. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong kamay. Patuloy lang tayong lahat nakayuko at nakapikit. Lord, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Hindi aksidente na nandirito sila. This is your divine purpose and plan for them. May plano ka sa kanila kaya sila nandito. At dalangin ko, Lord, that this is the beginning of their discovery sa great plan and purpose mo sa buhay nila. Alam mo rin yung mga bitbit nila, alam mo rin yung mga pangangailangan nila, bakit sila nandito ngayon. Katagpuin mo po sila, Panginoon. Patunayan mo sa kanila na ang Diyos na tinuturo namin, pinangangaral namin, sinasamba namin sa lugar na to ay Diyos na totoo, Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal, Diyos na nagpapala at gumagawa ng himala. Kumilos ka sa buhay nila. Mula dito sa harapan hanggang doon sa kataas-taasan sa bawat isang nandirito, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo ang iyong kaluwalhatian. Hayaan mo maranasan namin sa buong linggong ito ang bumubuhos, umaapaw na pagpapala mo, ang mga solusyon sa aming mga problema, ang mga, Lord, yung mga sakit at karamdaman, kagalingan sa buong linggong ito. In the name of Jesus. At Lord, sa aming mga napakinggan, hayaan mo na yung mga magulang na nandirito, ma-apply ito sa kanilang mga anak. At yung mga kabataang nandirito, Lord, waging matigas sa kanilang ulo. Magpaturo sila sa iyong salita at magpagabay sila sa kanilang mga magulang. Nang sa ganon, itong mga kabataang ito, they will be better than us. Pag nagpamilya sila, mas maganda yung kahihinatnan ng pamilya nila dahil merong nagpayo sa kanila na sinunod nila. Kaya Lord, binibless namin ang mga kabataan namin nandito. Mula sa season 1 at season 2, we pray for them that you will protect them day and night, walang masamang mangyayari sa kanila, walang magiging matigas ang ulo, walang magkakamali ng desisyon, lahat magiging masunurin sa iyo at sa kanilang mga magulang, sila ay magiging matagumpay sa kanilang pag-aaral, dadating sila sa tamang oras ng relasyon nila, ibibigyan sila ng tamang tao, tamang lalaki, tamang babae, na makakasama nila habang buhay at magiging masayang pamilya sila at makikita ng lahat ng tao sa paligid nila na tama ang kanilang ginawa. Pagpalain mo po sila, pagpalain mo ang bawat pamilyang nandirito. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen.